Amen. Let's open the Bible, Ecclesiastes chapter 7, verse 1. Atin pong buksan yung ating Biblia sa Ecclesiastes po, chapter 7, verse 1. Ecclesiastes chapter 7, verse 1. Ecclesiastes po, chapter 7, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid, at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. So every Lord's Day, we have a studying the book of Ecclesiastes. Kaya tuwing linggo po, atin pong pinag-aaralan yung aklat po ng Ecclesiastes. The chapter 1 is talking about the life under the sun is all vanity. Yung chapter 1 po, tumutukoy po ito sa lahat ng mga bagay ay walang kabuluhan. That's why we have to live for the life above the sun. Kaya nga dapat po tayong mamuhay ng alinsunod sa Diyos. So when we live for the eternal life, and when we live for eternal world, we never lose anything. Kung tayo po'y mamumuhay alinsunod sa walang hanggang bagay, wala po tayong maiiwan ng mga gamit. And chapter 2 is talking about joy of salvation. At yung chapter 2 naman po, tumutukoy po ito sa kagalakan ng kaligtasan. We cannot compare it with any other things. Hindi po natin ito maikukumpara sa lahat ng mga bagay. Chapter 3 is talking about the God's time. At yung chapter 3 naman po, tumutukoy po ito sa panahon ng Diyos. So until God's appointed time, we have to wait. Kaya nga kung alin po yung kalooban ng Diyos na oras, dapat po tayong maghintay. And chapter 4 is talking about who is real comforter. At yung chapter 4 naman po, ito po ay tumutukoy kung sino po yung mga aliw sa Only atin. God is true comforter. Tanging yung Diyos lamang po yung tunay na mga aliw sa atin. And chapter 5 is talking about Coram Deo. At yung chapter 5 naman po, tumutukoy sa Coram Deo. Wherever we are living in front of God. Nasaan man tayo, tayo po'y namumuhay sa harapan ng Diyos. And chapter 6, there is no true happiness in this world. At yung chapter 6 naman po, wala pong tunay na kasayahan sa sanlibutan. Then chapter 7, then, which is better? At yung chapter 7, ano po yung mas mabuti? So chapter 7 verse 1, a good name is better than the precious ointment. Sinabi po sa verse 1, ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid. Last time we study about this part. Kaya nung karaang linggo po, pinag-aralan po natin yung parte na to. So precious ointment is the worldly things. Yung mabuting mamahaling pamahid, ito po yung mga makamundong bagay. The good name is the name of saved people. Yung mabuting pangalan naman po, ito po yung pangalan ng mga ligtas na Kristiyano. So getting salvation and living for God is much better than the having worldly things. Yung pagkakaroon po ng kaligtasan at pamumuhay alinsunod sa Diyos ay mas mahalaga sa mamahaling pamahid. Then today we're gonna study the rest part. At ngayong araw, pag-aaralan po natin yung iba pang mga parte. The next, and the day of death, then the day of one's birth. At ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Which one is better? Alin po dito yung mas maganda? Birthday or the day of death? Yung kapanganakan o yung kamatayan? Simply, when we think, the birthday is much better. Kung ating po pag-iisipan, yung birthday po yung mas maganda. Actually, it's for the birthday, it's better for unsaved people. Yung birthday o kapanganakan ay mabuti po ito sa harapan po ng hindi ligtas. But this verse is for the saved people. Pero yung bersikulo po na ito, para po ito sa mga ligtas. The saved people, the day of death is much better than the day of birth. Para po sa mga ligtas na Kristiyano, yung kamatayan ay mas mahalaga kaysa sa kapanganakan. Because when we die, we go to true heaven. Dahil kapag tayo namatay, tayo po ay mapupunta sa tunay na langit. There is no sickness, no pain, and no tear. Wala na pong sakit, wala na pong pag-iyak. We're gonna have the true fellowship with the exceedingly joy. Meron na po tayo doon tunay na pakikisama o fellowship at kagalakan. So today, we're gonna study about this part. Kaya ngayong araw po, pag-aaralan natin yung parte po na ito. So when the baby is born, we congratulate and happy. Kapag ipinanganak po ang isang sanggol, tayo po ay nagtutuwa. But when the person dies, everyone cried and sorrowful. Ngunit kapag ang isang tao po ay namatay, lahat po ay nanlulumo. So people think the birthday is much better than the day of death. Kaya nga sa isip po ng tao, yung kapanganakan ay mas mabuti kaysa sa kamatayan. But the Bible says the
day of death is better than the day of birth. Ngunit sinabi po ng Biblia, yung araw po ng kamatayan ay mas mabuti kaysa sa kapanganakan. It's only for the saved people. Ito po ay para lamang sa mga ligtas na Kristiyano. When the baby is born, he cried or smiled. Kapag yung bagong silang po na sanggol ay umiyak, siya po ba ay umiiyak o ngumingiti? Yes, cry. Ah! And the hands is released or tight, hold. Yung kamay po niya nakabukas o nakasarado. Hold tight. The baby already knows, how can I live in this tough world? Kaya nga yung sanggol, alam niya na agad kung paano siya mamumuhay sa mundo na to. And holding tight means the resolution. I'm gonna live well. At yung pagsarado po ng kanyang mga kamay, ito po yung pagtitiis. But the life is really tough. Ngunit yung buhay po talagang napakahirap. Let's look at the Ecclesiastes chapter 2, verse 23. Tignan po natin sa Ecclesiastes chapter 2 verse 23. For all his days are sorrowful. Sapagkat lahat ng kanyang araw ay puno ng sakit. When we look back our life, it's full of sorrow. Kung atin pong titignan yung ating buhay, puno po lahat ng kasakit. And his work, the burdensome, and even in the night, his heart take no rest. This also is vanity. Puno ng sakitan ng kanyang gawa ay pagdaramdam, at pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kanyang isip, ito man ay walang kabuluhan. The people work harder and harder. Yung mga tao po talagang nagtatrabaho po sila ng higit at higit. Even in the night, they are so stressful. Kahit po gabi, sila po ay talagang nahihirapan na stress. How can I support my family? Paano ko masusuportahan yung aking pamilya? How can I pay the electric bill, the rental fee, and the water bill? There are so many bills. Paano ko babayaran yung mga bills? And there are some problems with the family. At may problema pa sa aking pamilya. So even in the night, his heart takes no rest. Kaya nga sabi dito, kahit gabi, yung kanyang ulo ay walang mapagpahingahan. When I check the research, every year the number of people who has anxiety or the depression in Philippines increase. Kaya nga nung ako po yung nag-research, nakita ko po na tumaas yung bilang ng mga nakakaranas ng anxiety sa bansang Pilipinas. The people, they think their life is too hard. Kaya nga yung mga tao po, iniisip talaga nila na yung buhay dito ay napakahirap. That's why in order to stop their all pain and depression, sometimes people commit suicide. Kaya nga yung iba nakakaisip na para mapigilan yung pagiging depressed at sa kahirapan, sila po yung nagpapakamatay. They think, why am I born in this world? Iniisip nila na bakit pa ako nabuhay sa mundo na to? How would I stop this all pain? Paano ko ba mapipigilan yung lahat ng sakit na to? So they want to stop their pain by killing themselves. Kaya nga iniisip nila na pigilan yung kasakitan na ito sa pagpapakamatay. But they don't know greater pain is waiting for them. Pero hindi po nila alam na naghihintay sa kanila yung mas higit na kasakitan. If they don't get salvation according to the Bible, when they die, they entered eternal hell. Kung hindi sila maliligtas alinsunod sa Biblia, sila'y mapupunta dun sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Wow, we have a great whiteboard. Thank you, Yangsan Church. The Yangsan Church, one brother, donated this whiteboard. Kaya nga isa po sa ating brother sa Yangsan Church, yung nag-donate po na to. Thank you. Here is birth. At dito po yung kapanganakan. From birth, the life is so sorrowful and pain. Pagkatapos po ng kapanganakan, yung buhay po ay puno na ng kahirapan. Then when this person wants to stop the pain through death, Kaya kung yung tao po na ito, pipigilan niya yung kasakitan sa pamamagitan po ng kamatayan, but after death, when he go to the hell, there is a greater pain. ngunit pagkatapos po ng kanilang kamatayan, sila'y mapupunta dun sa impyerno. So, which one is better? Kaya alin po dito yung mas mabuti? Even though his life is full of sorrow and pain,
the day of death and the birthday, the day of birth, the day of birth is much better than the day of death. Kahit po puno sila ng kasakitan sa kanilang buhay, sa araw ng kamatayan at ng kapanganakan, mas mabuti po yung kapanganakan. But saved people, even though their life is tough and the many trials, when they died, they go to heaven. Ngunit ang ligtas na Kristiyano po, kahit puno ng kahirapan yung kanilang pamumuhay, kapag sila po'y namatay, mapupunta po sila sa walang hanggang langit. There is joy and true rest. Nandito po yung tunay na kagalakan at tunay na kapahingahan. That's why the day of death is much better than the day of birth. Kaya nga yung araw ng kamatayan ay mas mabuti kaysa sa araw ng kapanganakan. Their eternal life is much better than this world. Yung walang hanggang buhay ay mas mabuti kaysa sa sanlibutan na ito. And when the people died on the tomb, we write R.I.P. Right? At kapag ang isang tao po ay namatay, atin po nilalagay doon sa kanilang mitya, RIP. Do you know what's that? Alam niyo po ba anong ibig sabihin nito? Rest in peace. Rest in peace. But unsaved people cannot take a rest in peace. Ngunit yung mga hindi po ligtas na Kristiyano, sila po ay hindi magkakaroon ng tunay na kapahingahan. We have to say, SIH. Atin pong sasabihin yung SIH. Suffer in hell. O ibig sabihin, suffer in hell. So terrible. Kaya sobrang terrible po. That's why the Bible God really emphasized, you have to get salvation. Kaya nga maraming beses na inuulit na sinasabi ng Diyos na dapat tayong maligtas. Many people wish they can take a rest in the peace when they die. Maraming tao po yung naghahangad na magkaroon sila ng tunay na kapayapaan kapag sila po'y namatay. But it's not true. Pero hindi po ito totoo. If they don't get salvation according to the Bible, they will be judged according to their sins. Kung hindi sila maliligtas alinsunod sa Biblia, sila ihuhukuman sa kanilang mga kasalanan. That's why before they are late, God really encouraged them to get salvation. Kaya nga bago pa po mahuli ang lahat, talagang tinutulungan po sila ng Diyos na maligtas. Let's look at Jeremiah chapter 6, Tignan po natin sa Jeremiah chapter 6, verse 14. sa verse 14 po. But the problem is, these days, many churches and many pastors just emphasize something else, not the salvation. Ngunit ang problema po sa panahon natin, marami pong mga pastor at pari, ang pinapaliwanag lang nila yung salita ng Diyos, hindi yung kaligtasan. Jeremiah chapter 6, verse 14. Brother Arvi, would you read? Jeremiah po, chapter 6, verse 14, babasahin ko po. Kanilang pinagaling ng bahagya ang sugat ng aking bayan na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayon wala namang kapayapaan. Here is, for example, here is a doctor, Halimbawa po, meron pong doktor. and the patient has a cancer. At yung pasyente, meron siyang cancer. But doctor just slightly check and slightly say, oh, you are okay. I just put the bandage on your stomach. Ngunit sinabi ng doktor, sinuri niya lang at nilagyan ng bandage yung kanyang tiyan. Then he is a fake doctor. Kung ganun, siya po ay peking doktor. Tama po ba? If he is a true doctor, he need to check very deeply and carefully, then take a surgery and move all the cancer. Kaya nga kung siya po ay talagang tunay na doktor, susuriin niya na maigi yung pasyente at ooperahan niya ito. All people are sinners and they are supposed to go to hell. Lahat po ng tao ay makasalanan at lahat ay mapupunta sa impyerno. But when they attend the church and the pastor said, you already attend the church, you will go to heaven. Ngunit kung umatin po sila sa mga church at sinabi ng pastor, mapupunta ka na sa langit. You believe in God, you will go to heaven. Naniniwala ka sa Diyos, mapupunta ka na sa langit. No. If all our sins are not forgiven, truly, if we don't truly repent and get salvation, we cannot go to heaven. Hindi po. Kung hindi mapapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan at kung hindi tayo maliligtas, hindi po tayo makakapasok sa langit. So if he is a true pastor who knows the truth, he cannot slightly heal the people. Kaya nga kung tunay po siyang pastor at alam niya yung katotohanan, maililigtas o matutulungan niya po yung mga tao. Let's look at Jeremiah chapter 29. Tignan po natin sa Jeremiah chapter 29.
So that's why the God really desire all people to get salvation. Kaya nga ninanais po ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. The verse 11, chapter 29, verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa kaisasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. God doesn't want to give us the suffering. Ayaw po ng Diyos na bigyan tayo ng kahirapan. But without trials, we don't seek the truth. Ngunit kung wala po yung mga kahirapan na ito, hindi po natin nahanapin yung katotohanan. That's why through the suffering, God guides us to find the true salvation. Kaya nga sa pamamagitan po ng kahirapan na ito, tinulutulungan po tayo ng Diyos para malaman po natin yung tunay na kaligtasan. So the Bible says, I know the thoughts that I think peace, not of the evil, and to give you the future and hope. Sinabi po dito na yung mga panukala para sa ikabubuti na hindi ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. So God's will is not to give us the suffering only. Kaya nga ninanais po ng Diyos na hindi lamang tayo bigyan ng kahirapan. So if people keep rejecting all the chances to get salvation, finally they go to hell when they die. Kung patuloy po natatanggihan ng mga tao yung pagliligtas ng Diyos, darating po yung oras na sila po ay mapupunta sa impyerno. The pain is much greater than the pain in their whole life. Yung kahirapan o yung sakit po sa impyerno ay mas higit na mas mahirap kaysa po sa kanilang bubuhay. That's why their birthday is better than the day of death. Kaya nga para sa kanila, yung kapanganakan ay mas mabuti kaysa araw ng kamatayan. But when we get salvation, we will go to heaven. Ngunit kung tayo po ay maligtas, tayo po ay mapupunta na sa langit. Then the day of death is much better than the day of birth. Kaya nga para sa atin, yung araw ng kamatayan ay mas mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Because the heaven, there is no labor and sorrow. Sapagkat sa langit po, wala ng kahirapan at wala ng paghihirap. Let's look at the Revelation chapter 14, Tignan po natin sa Revelation or Apocalypse chapter 14, verse 13. verse 13 po. Would you read? Verse 13, At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. God said, blessed are the dead who die. Sinabi po dito, mapapalad yung mga espiritu na namatay. Oh. The dead people are blessed, Yung mga patay po ba na tao ay binayaan? but they are blessed because they die in the Lord. Sila po ay binayaan sapagkat sila'y namatay para sa Panginoon. That's why the Bible says they may rest, they have a true rest from their labors and their works follow them. Kaya nga sinabi ng Biblia, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. In this world, we have to work for living. Sa mundo po na ito, kailangan natin magtrabaho para mamuhay. If we don't work, we cannot support our family. Kung hindi po tayo magtatrabaho, hindi po natin masusuportahan yung ating pamilya. But when we get salvation and go to heaven, we don't need to work anymore. Ngunit kung tayo po ay maligtas at mapunta na sa langit, hindi na po natin kailangan magtrabaho. All our labor and pain will end. Lahat po ng ating pagsisikap o trabaho at kahirapan ay mawawala na. Sometimes some brethren have the pension. The- Pension po. Until they die, they receive the salary, pension. Hanggang sa bago po sila mamatay, nakakatanggap po sila ng mga pension. What if you can receive the pension 50,000 until you die from today? Paano kung makatanggap po tayo ng pension na 50,000 hanggang sa mamatay? Then you're gonna work? Kayo po ba'y magtatrabaho? You don't need to work. Take a rest. Hindi na po tayo magtatrabaho, kundi magpapahinga na lang. When you go to heaven, we have an eternal pension. Kung mapupunta na po tayo sa langit, tayo po ay may walang hanggang pension. The Bible says, their works, the last part, the verse 13, their works follow them. It's the eternal reward.
Sa huling parte po ng verse 13, sinabi, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. So the Apostle Paul, before he died, he visited the heaven. Si Apostol Pablo po, bago siya mamatay, siya pong nakabisita sa langit. Let's look at the 2 Corinthians chapter 12. Tignan po natin sa ikalawang Korinto, chapter 12. 2 Corinthians chapter 12, Ikalawang Korinto po, chapter 12, verse 2. sa verse 2 po. Would you read? Kilala ko ang isang lalaki kay Kristo, mayroon ng 14 na taon ang nakakaraan, dinala sa ikatlong langit, kung nasa katawan mo o kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam, ang Diyos ang nakakaalam. The first heaven is the sky. Ang unang yugto po ng langit, ito po yung nakikita nating langit. Then the second heaven is the universe. At yung ikalawang yugto naman po, ito po yung kalawakan. Third heaven is the eternal heaven. At yung pangatlo naman po, ito po yung walang hanggang langit. So the Apostle Paul, while he was still alive, he was taken to the heaven. Kaya nung si Apostol Pablo po ay nabubuhay pa, siya po ay dinala sa langit. So what do you think? He want to die soon or he want to live more in this world? Ano po sa tingin nyo yung nasa isip niya? Gusto niya na agad mamatay o gusto niya pang mabuhay ng higit pa? He wanted to die soon. Opo, gusto niya nang mamatay. The day of death is much better than my birthday. I want to die. Yung araw po ng kamatayan ay may sigit na mas mabuti kaysa sa aking kapanganakan. Let's look at the 2 Corinthians, the chapter 5, verse 8. Tignan po natin sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Yes. We are confident. Yes. Well pleased rather to be absent from the body. It means it's better to die. Kaya nga, nagtitiwala kami at nasisiyahan na mapalayo sa katawan. Kaya nga, mabuti po ang mamatay. When we die, to be present with the Lord. We're gonna stay with God and the true peace and true rest. Mamatay na mapasatahanan na kasama ng Panginoon, nandito po yung tunay na kapahingahan at tunay na kagalakan. Though he said, I heard so many things in expressed way. Kaya nga sinabi niya na marami na siya mga bagay na narinig at nalaman. And he looked at so many things with inexpressible word. At kanya nakita na po yung lahat ng mga bagay na nang higit pa. It was impossible to describe all heaven. Kaya nga napaka-imposible po na maipaliwanag yung langit. Do you know how the road of the heaven is paved? Kaya nga alam niyo po ba kung Paved. So, paved. Kaya alam niyo po ba kung paano po ginawa yung daanan sa langit? These days we use the asfalto, cement to make the road, right? Kaya nga sa panahon po natin, di ba, gumagawa tayo ng mga kalsada sa pamamagitan ng mga asfalto at semento. The road in the heaven is pure gold, pure gold. Ngunit yung daanan po sa langit, ito po ay purong ginto. So you don't need to bring the gold to heaven. Kaya nga hindi niyo na po kailangan magdala ng ginto sa langit. Maybe all the angels said, why you did bring the stone? Kaya nga marahil sasabihin sa atin ng anghel, bakit ka nagdala ng bato? Why you carry the asfalto? Bakit ka nagdala ng asfalto? And the gate of the heaven is the pearl. At yung pintuan po sa langit ay perlas. They are decorated with the amazing jewelries. Kaya nga dinedecorate po nila ito ng mamahaling mga alahas. And there is no pain, no tear, no sorrow. At wala na pong kahirapan, pag-iyak at kahirapan. So we cannot, no matter how we describe the heaven, it's impossible. Kaya nga hindi po natin lubos maipaliwanag kung paano po natin may sasalarawan yung langit. Do you know the colorblind people? Alam niyo po ba yung mga taong colorblind? Some people cannot distinguish the red and the green. May mga tao po na may colorblind na hindi po nila alam yung kulay na pula at mga berde. And there is some special case, they cannot see any color. At meron pong special na kaso na hindi po talaga nila makita lahat po ng kulay. So their word, from the birth,
their world is just like a black and white. Kaya nga para sa kanila, yung mundo, magmula po nung sila'y pinanganak, ay black and white lang. What is red? What is green? Ano ba yung red? Ano ba yung green? But with the special glasses, when they look at, they can see the clear colors. Ngunit sa pamagitan po ng salamin na ito, makikita nila yung kulay. Then they are so amazed. At, This is real world. I didn't know that. at nung kanilang sinuot po ito, talagang namangha po sila. I prepared the video. Would you play? Look at this, how much they are amazed. Brown. The volume? Oh. Put it on. What? That's red. Turn around and look at the red pillar. Those two colors are so different. Of course they're different. You want to see Spider-Man? Yeah. Okay, hang on. Let's go and see Spider-Man. Hang on. This severely colorblind student was given glasses by his principal that allowed him to see color for the first time. See what it does. So what do you think then? Is it pretty cool? He crying. That's awesome. Hey, come here. Come here, dude. Oh, happy for you. Ma, you gotta get in there too. That is so awesome. I told you it's gonna be a little emotional. It's so clear, I can't believe it. I'll have to look at the hat. Oh my god. Not pretty good. A teen Bro, this is, bro, there's no way y'all see that shit. This is what y'all. Bro, what? Bro, what? Bro! Dog! This is so crazy! This is so crazy! Bro, this is so For his 50th birthday, a man was surprised with colorblind glasses so he could finally see colors for the first time in his life. Chris, this is pink. Look at my pants! Blue jeans, right jeans. Where bodybuilder William Reed sees color for the first time, and it's so wholesome. My favorite old tata. He's happy like a baby, right? Kaya ngayong kagalakan niya po ay parang sanggol. But when we go to heaven, we'll be so amazed more than these people. Ngunit kapag tayo po ay napunta na sa langit, tayo po ay lubos pang namamangha kesa po sa mga tao na to. The Bible mention about the heaven just little bit. Sa Biblia po, binanggit po sa Biblia yung langit ng ilang peraso lang. But even with this little part, we are so amazed.
Ngunit kahit sa pamamagitan po ng ilang beses na pagbanggit sa langit, tayo po'y lubos ng namangha. Let's look at the Revelation chapter 21, Tignan po natin sa Revelation o Apocalypse chapter 21, verse 3 and 4. magmula po verse 3 hanggang verse 4. Verse 3 and 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, siya'y maninirahang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makasama nila, at siya'y magiging Diyos nila. Yes. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kerot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. So verse 4, God will wipe away every tear from their eyes. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. And no more death, no sorrow, no crying. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati. No more pain. Wala na pong kahirapan. So sometimes we are happy even in this world, Kaya kung minsan po, masaya po tayo kahit dito po sa sanlibutan. but it's just a temporary. Ngunit ito po ay panandalian lamang. That's why we suffer again. Kaya nga pagkatapos po noon, tayo naghihirap na uli. But in the heaven, there is no more tear, no more sorrow forever. Ngunit sa langit po, wala na pong pagluha, wala na pong pagdadalamhati. Do you know how much amazing word the eternity? Alam niyo po ba kung gaano nakamamangha yung salitang walang hanggan o eternity? Someone explained the eternity like this. Meron pong mga nagpaliwanag ng eternity o salitang walang hanggan ng ganito. The size of earth, there is the iron ball. Yung mundo po o yung sukat ng mundo, ganito po. Iron ball. And do you know what's this? Oh, snail. Kaya nandito po yung isang snail. Snail. The weary away. The snail Crawl. work. Crawl. Oh, then until he make this iron ball disappeared. Can you guess the time for snails to make the iron ball disappeared? By Crawling. going growing. Kaya nga mahulaan niyo po ba kung gaano katagal maiikot ng snail yung iron ball na to hanggang sa mawala? Can you imagine that time? Naiisip niyo po ba yung oras na gugugulin niya? But when we compare that time to the eternity, that time is just a moment. Ngunit kung ikukumpara po natin ito sa walang hanggan, yung oras po na gugugulin ng snail na ito ay kapiraso lamang. Another example is, here is the world, Isa pa pong halimbawa, ito po yung mundo. and here is one sparrow, the bird. Kaya nandito po yung isang ibon. Bird pick up the one grain of sand, At yung ibon po na ito, tinuka o pinulot niya yung isang butil ng buhangin. and he flies to the moon At siya po'y lumipad papunta sa buwan. and come back. At siya po'y bumalik. And she carried all the sand to the moon. At kanya pong dinala lahat ng buhangin mula sa mundo papunta sa buwan. That time is also just a flash moment when we compare it to the eternity. Yung gugugulin po ng ibon na oras na ito ay kapiraso lamang sa salitang walang hanggan. So, when we go to heaven, no more tear, Kaya nga kung pupunta na po tayo sa langit, wala na pong pagluha. no more pain. Wala na pong kahirapan. And the heaven is also there is the holy gathering. At yung langit po, ito po yung may banal na pagtitipon. Let's look at the Revelation chapter 7.
Tingnan po natin sa Revelation, Apocalypse chapter 7, verse 9. verse 9 po. All saved people will gather and have a true fellowship. Lahat po ng mga ligtas na tao ay magtitipon at magkakaroon po ng fellowship. Chapter 7, verse 9, would you read? Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at naroon ang napakaraming tao na di mabilang sinuman mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero, na nakasuot ng mapuputing damit at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. The one ship, there are many passengers, Kaya nga sa isang barko po, marami pong mga pasahero. but on the way, they faced on the great storm. Ngunit nung sa kanilang paroroonan po, nakatagpo po sila ng malakas na bagyo. So all people became panic. Kaya lahat po ng tao ay mga nagpanik. But one old man prayed and looked so peaceful. Ngunit meron pong isang matandang lalaki ang kalmado lamang at nananalangin. So somebody asked him, "Are you not afraid?" Kaya may mga tao nagtanong sa kanya, hindi ka ba natatakot? Then he said, "I'm not afraid. At kanyang sinabi po, hindi ako natatakot. I'm so thankful, so I pray to God." Ako'y lubang nagpapasalamat, kaya nananalangin ako sa Diyos. And he asked, "Why?" Kaya tinanong po sila, sinabi nila, bakit? Few years ago, my lovely daughter, the second daughter, died. Kaya nga nung nakaraang taon lang na nangyari, yung aking apong babae ay namatay. Now, I'm going to meet my first daughter. Kaya ngayon, makakatagpo ko na yung aking apo. So if God allow me to alive, I can meet my first daughter today. Kaya nga kung ipapahintulot ng Diyos na hindi na ako mabuhay, makakamit ko na yung aking apo. But if God bring me to the heaven today, I'll meet my second daughter. Ngunit kung dadalhin na ako ng Diyos sa langit, matatagpuan ko na yung pangalawa kong apo. So anyway, I'm so thankful. Kaya nga ganun pa man, talaga nagpapasalamat ako. If we go to heaven, we will meet all the brothers and sisters and our beloved. Kaya nga kung makapunta na po tayo sa langit, atin po makakatagpo yung ating mga brothers and sisters. We will meet Adam. Atin po makakatagpo si Adan. We're gonna have the fellowship and ask it, why that time did you come in? Atin po siya makaka-fellowship at tatanungin natin, bakit mo kinain? Why you followed Eva? Bakit mo sinunod si Eva? We're gonna meet King David. Atin din po makakatagpo si Haring David. Are you not afraid when you faced on the Goliath? Kaya nga, hindi ka ba natakot nung kinalaban mo si Goliath? How did you come? That fear. Paano mo napagtagumpayan yung takot na yun? When we met Job, we can listen all his suffering and experience. At kung atin din makatagpo na si Job, atin din mapapakinggan yung lahat ng kanyang kahirapan at mga experience. When we meet our Apostle Paul, we can listen the other episode when he joined all the mission trip. At kung atin din makatagpo na si Apostol Pablo, mapapakinggan din natin lahat ng mga misyon na ginawa nila. And more than anything, we can have the fellowship with our Lord Jesus Christ. At higit pa sa lahat ng mga bagay, tayo magkakaroon ng fellowship sa ating Panginoong Hesukristo. We can directly ask to Jesus. Tayo po ay diretso na makapagtatanong sa Kanya. We can directly listen His voice. Tayo rin po ay diretso na makakapakinig sa Kanya. When we go to heaven, all saved people will gather and have a fellowship. So we will meet our beloved brothers and sisters who already passed away. Kapag tayo po ay napunta na sa langit, atin po makakamit yung mga brothers and sisters na mga namatay na. I'm so excited to meet all the apostles and brothers and sisters. But among them, one of my expectation is the one sister. Kaya nga ako din po ay lubos na nagagalak na rin kapag napunta na sa langit. Pero isang bagay po dito, yung isang sister. Actually, she is the elder sister of Deacon Yu Seung-yong. Sa katunayan, siya po yung nakatatandang kapatid na babae ni Deacon. Yu Seung-yong, you know actor Yu Seung-yong, the Miracle Number 7? Yung kapatid po na babae ng actor po na si Deacon, yung gumanap po sa Miracle in Cell. He is having fellowship in our Seoul Central Church.
Kaya nga nagkaroon po sila ng fellowship noon sa Seoul Central Church. His elder sister had the cancer. Yung nakakatanda niya pong kapatid ay merong cancer. And I'm in charge of that district area, district cell groups. At ako po yung in charge sa district po na yun, ng cell group na yun. So she was really sick and painful, Kaya nga siya po ay talagang nahihirapan na at lubang na nahihirapan. but she never absent in the fellowship. Ngunit kahit ganun pa man po, hindi po siya lumiban sa mga fellowship. She couldn't walk properly because no strength. Hindi na rin po siya makapaglakad ng maayos sapagkat wala na rin po siyang lakas. But she hold the other part, the fence, and joined all the fellowship. Kaya nga hinahawakan niya po yung mga makakapaggabay sa kanya at talagang sumasama po siya sa mga fellowship. She couldn't sit during the sermon. Hindi rin po siya makaupo habang nagsasermon. So in another room, when I share the sermon in the house, in another room, she lie down and listen. Kaya nga habang nagkakaroon po ako ng sermon sa ibang parte ng bahay, siya po ay talagang humihiga na lang at So, nakikinig. sometimes she was so painful, so she said, Kung like minsan, this, but she never absent. kung minsan po habang nagsasermon, na-experience niya po yung lubang napakasakit, pero hindi po siya lumiliban. So I encouraged her, you don't need to join all the fellowship. You can record and the other brothers and sisters will bring you. Kaya nga in-encourage ko po siya na kahit hindi niya nandaluhan lahat ng fellowship, pwede siya makinig ng mga recorded. But she said, Pastor, I really want to listen the sermon. Ngunit sinabi niya po sa akin, Pastor, talagang ninanais ko po na mapakinggan yung mga sermon. I really want to join the fellowship. Gusto ko po talagang sumama sa mga fellowship. So nobody could stop her. Kaya nga wala pong sino man sa amin yung makapagpigil sa kanya. And finally, she passed away. Kaya nga hanggang sa dumating po yung araw ng kanyang kamatayan. After we finished all the funeral, her younger sister gave me the loving gift. Kaya nga pagkatapos po yung kanyang lamay, yung kanyang nakababatang kapatid, binigyan po ako ng regalo. So I rejected no need. Kaya nga tinanggihan ko po ito. But she said, this is my elder sister's gift. Ngunit kanya pong sinabi sa akin, regalo po ito ng aking nakatatandang kapatid. She told me, after funeral, please give this loving gift to Pastor Che. Kanya pong sinabi sa kanyang nakababatang kapatid na pagkatapos niyang mamatay, ibigay ito kay Pastor Che. And ask him to buy the shoes with that money. At ibili niya ito ng bagong sapatos sa pamagitan po nito. Then she said, my elder sister said, until these shoes is torn and old and not weared anymore, please preach the gospel. Kaya nga sinabi niya po sa akin na hanggang sa masira o mabutas na yung sapatos na to, pakiusap, ipangaral mo yung ebanghelyo. So I couldn't resist anymore. I accept and buy both the shoes Kaya with that money. Kaya nga hindi ko na po ito matanggihan, kundi ibinili ko po ito ng bagong sapatos sa pamagitan po nito. And for so many years, I wear that shoes until that is really torn and old. I preach the gospel. Kaya nga sa loob po ng maraming taon, sinuot ko po yung sapatos na to hanggang sa ito'y masira. In that district, nobody there, even they never imagine they are absent in the fellowship because this sister always join the fellowship. Kaya nga lahat po ng mga kapatid sa district na ito, wala pong makapag-isip na lumiban sa mga fellowship dahil po sa sister na to. She was a very good example. Kaya nga napakabuting halimbawa niya po. When I go to heaven, I want to meet so many brothers and sisters, especially this sister. Kaya nga pag napunta na rin po ako sa langit, gusto ko pong makita lahat ng mga kapatid, lalong-lalo na po yung sister na to. So when we go to heaven, there is no pain and there is a true fellowship. Kaya nga kung pupunta na po tayo sa langit, wala na pong pag-iyak, wala na pong kahirapan, kundi meron na pong tunay na fellowship. Let's look at Psalm number 16, verse 11. Tignan po natin sa mga awit, chapter 16, verse 11. Psalm number 16, verse 11. Mga awit, chapter 16, verse 11. Would you read? Iyong ipinapakita sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay may kasayahan magpakailanman.
So in your presence is a fullness of joy. Kaya nga sinabi po dito, iyong pinakita sa akin na nanas ng buhay, kapuspusan ng kagalakan. So when we go to heaven, there is a full of joy. Kaya nga kung pupunta na po tayo sa langit, meron pong kapuspusan ng kagalakan. Psalm number 43 verse 4 says, the God of exceedingly joy. Kaya nga sinabi po sa awit chapter 43, yung Diyos meron pong walang hanggang kagalakan. So by the some hormone or some the chemical, the people can be happy. Kaya nga sa ating pong katawan, meron po mga hormone na kung saan yung mga tao po ay nagiging masaya. Do you know magic mushroom? Alam niyo po ba yung magic mushroom? Magic mushroom is very dangerous. Yung magic mushroom po, ito po ay talagang napakapanganib. Once you eat it, you cannot stop laughing. Kapag kinain niyo po ito, hindi na po kayo titigil sa pagtawa. So you keep laughing. Kaya nga tatawa kayo na, Very good, very good. So God put some chemical ingredient to make people laugh. kaya nga may ibinigay po yung Diyos na ingredients para yung mga tao ay maging masaya. God made that kind of materials. Talagang nilikha po ng Diyos yung ganong klaseng material. But the problem is, after that effect downs, they are really depressed. Ngunit yung problema po dito, yung epekto po nito, pagkatapos, talagang mahirapan o malulungkot na sila. But when we go to heaven, we can exceedingly joyful and forever. Ngunit kung pupunta na po tayo sa langit, ayo po'y labis na magiging masaya. We cannot imagine. But it's very sure there is exceedingly joy in heaven. Hindi na po natin ito lubos pang maipaliwanag pa, ngunit isang bagay po yung kasiguraduhan na kapag napunta tayo sa langit, may tunay na kagalakan. And in the heaven, there is no sinful nature and no more sin. At sa langit din po, wala na po yung nature o ng kasalanan sa atin. Let's look at the Romans chapter 8. Tignan po natin sa mga taga-Roma, chapter 8. Romans chapter 8, verse 22 and 23. Romans po, chapter 8, verse 22 hanggang 23. Would you read? Sapagkat nalalaman natin ng buong sannilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. Yes. So it means we have so many troubles in our heart because we are not perfect. Opo, ibig sabihin nito, marami tayong kahirapan sa ating puso sapagkat hindi tayo perpekto. Since we got salvation, we really want to live holy Christian life. Pagkatapos po natin maligtas, talagang ninanais po natin na mabuhay ng banal na Kristiyano. We want to love each other. Gusto po nating mahalin yung bawat isa. We want to stop our sin. Gusto po natin tigilan yung paggawa ng kasalanan. But sometimes we fail because we have a sinful nature. Ngunit kung minsan nabibigo po tayo sapagkat meron tayong pagiging makasalanan. Sometimes we are disappointed at ourselves. Kung minsan po tayo talagang nanlulumo sa ating sarili. I want to take away this sinful nature. Kung minsan naisip natin na gusto ko na talagang tanggalin yung kasalanan na to. That day will come. Yung araw po na yon, opo, darating. When we stand before God in heaven, Kapag tumayo na po tayo sa harapan ng Diyos, we don't have the sinful nature anymore. wala na po tayo ng pagiging makasalanan sa kanyang harapan. The verse 23, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi lamang sa nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkop, ang pagtubos sa ating katawan. Redemption of our body indicates the salvation of the body. Yung pagtubos po sa ating katawan, ito po ay sumasalarawan sa pagkaligtas. When we get salvation, all our sins are forgiven. Kung tayo po ay maligtas, lahat po ng ating mga kasalanan ay napatawad na. That's the salvation of our spirit. Iyon po yung kaligtasan ng ating espiritu. But still, we have a sinful nature. Ngunit meron pa rin tayong pagiging makasalanan. So, in our Christian life, little by the Word of God and the grace of God, our life is changed. Kaya nga sa ating buhay Kristiyano, paunti-unti yung ating buhay po ay tunay na mababago. That's the salvation of the life or personality. Iyon po yung kaligtasan ng buhay at ng kaugalian. But still, we are not perfect.
Ngunit hindi pa rin po tayo perpekto. But when we stand before God, our body will transform to the spiritual body. That's the redemption of our body, salvation of the body. Ngunit kung tayo po haharap na sa harapan ng Diyos sa langit, yung ating pong katawan ay magbabago na at ayun po yung tinatawag na pagtubos sa ating katawan. That time, we don't have sinful nature anymore. Kaya nga sa oras po na yun, wala na po tayong pagiging makasalanan. We are waiting for that day. Kaya nga naghihintay po tayo sa araw po na yun. That's why to the saved people, the day of the death is much better than the day of birth. Kaya nga para po sa mga ligtas na Kristiyano, yung araw po ng kamatayan ay mas mabuti kaysa araw ng kapanganakan. In that day, we will understand everything truly. Kapag dumating na po yung araw na yun, ating pong maunawaan yung mga bagay-bagay. Let's look at the 1 Corinthians chapter 13, Tignan po natin sa unang Korinto, chapter 13, verse 12. verse 12 po. 1 Corinthians chapter 13, verse 12. Would you read? Sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukaan, ngayon bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos ko maunawaan kung papaano ako ay lubos na nakilala. That time, the mirror is the bronze mirror. Kaya nga nung panahon po na ito, yung salamin po na ito po ay bronze. Bronze. So, even though they reflect themselves, it's dim. Kaya nga kahit silipin po nila yung kanilang sarili, ito po ay malabo. But, so in this world, we cannot clearly understand the will of God. Kaya nga sa sanlibutan, sa mundo po na ito, hindi natin lubos na maunawaan yung kalooban ng Diyos. We cannot clearly see how God guide us and protect us. Hindi pa natin lubos na maunawaan kung paano tayo ginagabayan at iniingatan ng Diyos. We can understand some part, but not fully. Naiintindihan po natin yung ibang mga parte, pero hindi po buo. But now, I know in part, but then, that means when we go to heaven, I shall know just as I also am known. Ngunit kapag tayo napunta na sa langit, kagaya ng sinabi po dito, ngunit pagkatapos ay lubos ko maunawaan kung paano ako'y lubos na nakikilala. We will clearly understand everything when we go to heaven. Atin pong lubos na maunawaan yung mga bagay kapag tayo po ay napunta na sa langit. There is one word in the movie, it really touched my heart. Meron pong isang salita na sinabi po sa palabas o movie. Somebody asked it, let me ask you something. Meron pong nagtanong, meron akong itatanong sa'yo. Somebody asked it, let me ask you something. If someone prays for the patient, do you think God gives them the patience, or does He give them the opportunity to be patient? Kaya nga kung may tatanong ako sa'yo, kung halimbawa may nanalangin para sa pagtitiis, meron bang, ang gagawin ba ng Diyos ay bibigyan siya ng mahabang pasensya o pagtitiis? If they pray for the courage, does God give them the courage, or does He give them the opportunities to be courageous? Kung may mananalangin na bigyan siya ng katapangan o pagtsatsaga, meron bang ibibigay ba ng Diyos sa kanya yung katapangan na ito? So, God doesn't give us the patience and the courage directly. Hindi po binibigay sa atin ng Diyos yung pasensya, mahabang pasensya at katapangan ng biglaan lang. God give us the chance to be courageous or to be patient. Binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na maging mapagpasensya at maging matapang. There is a very good poem Meron of pong, a prayer. meron pong isang mabuting tula patungkol po sa panalangin. Somebody prayed, I asked God for the strength that I might achieve, but I was made weak that I might learn humbly to obey. Meron pong gumawa ng tula ng ganito, nanalangin ako sa Diyos na bigyan niya ako ng kalakasan, ngunit hindi ako binigyan ng Diyos sa pamamagitan nito, kundi nagkaroon ako ng pagkakataon upang sumunod. In order to achieve the great things, I ask you for health. Kaya nga para makamit ko yung lahat ng mga bagay, humingi ako ng tulong. But I was given the infirmity that I might do better things. Ngunit binigyan ako ng Diyos ng ibang mga bagay upang mas maging mabuti pa sa maraming bagay. I ask you for the money and I might be happy. Humingi ako ng tulong patungkol sa pera para ako'y maging masaya. But I received the
poverty that I might be wise. Ngunit binigyan ako ng Diyos ng kahirapan upang ako'y maging matalino. I received nothing that I asked for, but everything I had hoped for. Nakatanggap ako ng mga bagay na hindi ko ipanalangin, pero lahat ng mga bagay na meron ako ay nagkaroon ako ng pag-asa. I don't receive anything that I prayed, Hindi ako nakatanggap ng mga bagay ng aking mga pinalangin. but I receive everything that I need. Ngunit nakatanggap ako ng mga bagay na kailangan ko. So in this world, we cannot understand everything about God's will and plan. Kaya nga sa mundo po na ito, hindi natin lubos na mauunawaan yung kalooban po ng Diyos. But when we stand before God, we will understand everything. Ngunit kung tayo po iharap na sa harapan ng Diyos, ating po maunawaan lahat ng mga bagay. And the day of our death is the day of receive all the eternal word. At sa araw po Reward. araw po ng ating kamatayan, yun din po yung araw na matatanggap natin yung ating mga gantimpala. So Matthew chapter 10, Jesus said, even though you give a cup of the cold water, you will receive the reward. Kaya nga sinabi po ni Jesucristo sa Matthew chapter 10 na kahit magbigay ka ng isang basong tubig, makakatanggap ka ng gantimpala. When we are persecuted for the gospel, our reward is a great reward. Kung tayo po iuusigin dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, yung ating makakakamtam na gantimpala ay higit pa. And let's look at the Luke chapter 19, verse 23. Tingnan po natin sa Lucas chapter 19 verse 23. Luke chapter 19, verse 23. Lucas po chapter 19 verse 23. The master do business till I come. Kaya meron pong isang amo dito na nag-utos na gawin mo yung mga bagay na ito hanggang sa dumating ako. But one servant didn't do anything. Kaya meron pong isang alipin dito na wala pong ginawa. Then the verse 23, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kung gayoy, bakit hindi mo ko inilagay ang aking salapi sa bangko at nang sa aking pagbalik ay makuha ko iyon pati ang tinubo? It means if you don't want to work, then if you put my money in the bank, you will get even interest. Kaya nga, ibig sabihin po nito, kung ayaw mo magtrabaho, kahit ilagay mo lang yung pera na ito sa bangko, magkakaroon ka pa ng tubo. God give us this money to do the business. Kaya nga, binigay po sa atin ng Diyos yung salapi na ito upang magkaroon po tayo ng business. God give us the health and the money and the time and everything, and God wants us to use these things to save more lost souls. Binigyan po tayo ng Diyos ng maayos na pangangatawan, salapi at kalakasan upang gumawa sa kanyang harapan. Wait, what is this bank? Pero ano po yung tao na ito? What's this bank? Ano po siya? Bank is a church. Bank is a church. Yung bank po ay yun po yung church. Bank is a church. Yung church po, ito po yung bangko. This bank is the church. Kaya nga yung bangko po na tinatawag dito, ito po yung church. What does it mean? Ano po ibig sabihin nito? The bank, there is so many experts who on the money. Kaya nga ibig sabihin po nito, marami po mga eksperto sa paglikom po ng mga pera. So even though you don't do anything, if you put the money in the bank, you can get at least the interest. Kaya nga kahit wala ka pong anumang gawin, kung ilalagay mo yung salapi sa bangko, magkakaroon ka po ng tinubo. So if we don't do anything, if we just abide in the true church, we can get at least some reward. Kaya nga kung wala man po tayong anumang gagawin, ngunit kung tayo mananatili sa church, magkakaroon tayo ng gantimpala. But what if we depart from the church? Pero paano na lang kung umalis po tayo sa church? Then there is no even the small reward. No reward. Kung ganun, wala po kahit maliit o katiting na gantimpala. That's why the Jesus rebuked this lazy and evil servant. Why then did you not put my money in the bank? Kaya nga pinagsabihan po talaga ni Jesus yung tao na to na sinasabi, bakit hindi mo inilagay ang aking salapi sa bangko? Why you don't do anything? Even at least you don't abide in the church. Bakit wala kang ginawa kahit yung pag-abide lang o pananatili sa church? So,
not to be rebuked by Jesus when we stand before God, we have to abide in the church and do our best to live for God. Kaya nga para hindi po tayo pagsabihan o pagalitan ni Jesucristo, dapat gawin po natin lahat ng ating makakaya na makapanatili po sa church. So save the people, the day of death is better than the day of birth. Kaya nga para po sa mga ligtas, yung araw po ng kamatayan ay mas mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Then until we die, until we go to heaven, how should we live? Kaya nga hanggang sa tayo mamatay, hanggang sa tayo makapasok sa langit, paano po tayo dapat mamuhay? There are many things, but first of all, let's obey the even small thing. Una po, dapat po tayong sumunod sa maliit na bagay. Let's start from the small obedience. Dapat po tayo magsimula sa maliit na pagsunod. Let's look at the Luke chapter 16. Tignan po natin sa Lucas chapter 16. Luke chapter 16, verse 10. Lucas chapter 16 verse 10 po. Verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Yes. What is the least? What is least? Kaya nga alin po dito yung sinasabing kakaunti? If we don't obey this least, least, we cannot do something great for the Lord. Kaya nga kung di tayo magiging tapat sa kakaunti na ito, hindi po tayo makakagawa ng higit sa harapan ng Diyos. What is the least? Ano po yung kakaunti? Huh? The answer is the verse 9. Yung sagot po dito, yung verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan, upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Unrighteous mammon is unrighteous money. Kaya nga yung mga, dito yung mga makipag-ibigan na walang hindi matuwid, ito po yung mga pera. This world, all the money is unrighteous. Kaya nga yung mundo po na ito, lahat po ng pera sa mundo na ito ay hindi matuwid. But if we use that money for saving losers, it becomes a clean and eternal reward. Kaya nga kung gagamitin po natin yung mga pera na ito sa paglilikom upang makapagligtas ng mga kaluluwa, magkakaroon po tayo ng gantimpala. That's why the reason why we work hard and try to earn the more money is because we want to spend this money for saving more losers. Kaya nga yung tunay na dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho at nag-iipon ng pera upang makapagligtas pa po ng mga ligaw na kaluluwa. Jesus said, make friends for yourselves by unrighteous mammon. It means you spend the money to save other people. Sinabi ni Jesus na makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamagitan ng kayamanan ng kalikuan. Ibig sabihin, makipagkaibigan tayo para magligtas ng mga kaluluwa. Then when you fail, it means when you die, they may receive you into the everlasting home. In the heaven, all the sacrifice will become eternal reward. Kaya nga sa langit po, lahat ng mga sakripisyo na to ay magiging gantimpala. But, the verse 10, next verse. But, if we don't obey these small things, it means if we don't like to spend even small money for the gospel, how can we do something greater for the Lord? Ngunit sinabi po dito, kung hindi tayo magiging tapat sa kakaunti ng halaga na ibigay sa church, paano natin magagawa yung malalaking bagay sa harapan ng Diyos? These smallest thing is sacrificing our money. Yung maliit po na bagay na sinasabi dito, yung pagsasakripisyo po sa pamagitan ng ating mga pera o salapi. Naintindihan po? Here is the time Nandito po yung oras and the value of the money. at nandito po yung halaga ng pera. The value of the money now is this value. Kaya nga yung halagahan ng pera sa ngayon po, ito po. But when the time goes by, when we stand before God, it becomes zero. Ngunit kung darating po yung oras na tatayo na tayo sa harapan ng Diyos, yung halaga po ng pera ay magiging zero na. When Jesus comes again, the value of all our money and material things becomes zero.
Kapag dumating na po muli si Jesucristo, yung kahalagahan po ng ating mga pera ay magiging zero na. Then, when is the best time to invest our money for eternal reward? Kaya nga, ano po yung akarapat-dapat na panahon para magbigay ng pera para magkaroon tayo ng gantimpala? As soon as possible. Kaya nga, hanggat maaari. Ngayon. Ngayon. Tama po ba? Tama po ba? That's why we moved the offering box to the front. Kaya nga, inilipat po natin yung offering box dun sa malapit sa pintuan. I asked all our leaders, when you come into the main door, offer first. Kaya nga, sinabihan ko po, nakiusap po ako sa mga leaders na kapag dumating po kayo, mag-offer po kayo sa offering box. That's the best way to save our eternal reward. Yun po yung mabisang paraan para makapaglikom tayo ng walang hanggang gantimpala. We offer the small time, the little time, and we offer our little offering, no matter how much, then we can be used by God something greater. Kung atin pong ibibigay yung ating kaunting panahon at kaunting salapi, kung gaano man ito karami, tayo po yung makakalikom ng walang hanggang gantimpala sa harapan po ng Diyos. And we have to preach the gospel At dapat din po natin ipangaral yung ebanghelyo until we die. hanggang sa tayo po ang mamatay. Let's look at the last verse, Daniel chapter 12. Tignan po natin sa Daniel chapter 12. Daniel chapter 12, verse 8. Sa Daniel po chapter 12. Chapter 12, verse 3. Daniel po chapter 12 verse 3. Daniel chapter 12, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailan paman. Yes. So when the people focus on the saving more losers, when they go to heaven, they shine like stars. Kaya nga kung tayo po ay magpo-focus lang o magtutuon ng pansin sa pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa, sabi dito sa langit, sila ay magiging makinang na mga bituin. Forever and ever. Magpakailan paman. So until we stand before God, until we die, the one thing we cannot stop is saving more losers. Hanggang sa tayo po ay mamatay na, isang bagay po na hindi natin dapat pigilan, yung pagliligtas po ng mga ligaw na kaluluwa. Tama po ba? So the next, in this week, we have a Rosario Bible Seminar. Next week, we have a cell group Bible Seminar. Kaya nga sa darating po na linggo, magkakaroon tayo ng Rosario Bible Seminar, at sa susunod na linggo, magkakaroon po tayo ng cell group Bible Seminar. If you still afraid of the day of death, please check your salvation through cell group Bible Seminar. Kung hanggang ngayon ay takot po kayo sa araw ng kamatayan, pakiusap, suriin niyo po inyong kaligtasan sa pamamagitan po ng cell group Bible Seminar. To the saved people, the day of death is much better than the day of birth. Para po sa mga ligtas na Kristiyano, yung araw po ng kamatayan ay mas mabuti kaysa araw ng kapanganakan. I want to die soon. Gusto ko na po talagang mamatay kaagad. I want to go to heaven as soon as possible. Gusto ko na pong makapasok na agad sa langit. I don't have any regret in this world. Wala na akong talagang panghihinayang pa sa sanlibutan ito. No sayang. But God give me the time. That's why I do my best to obey God. Ngunit binibigyan pa rin ako ng pagkakataon ng Diyos ng oras na ito, kaya nga kinakailangan ko siyang sundin. So until God called me, I'll do my best to preach the gospel. Hanggang sa tawagin po ako ng Diyos, gagawin ko lahat ng aking makakaya upang ipangaral yung ebanghelyo. If you are not sure of your salvation, please this time, listen carefully and check your salvation. Kung hindi po kayo sigurado sa inyong kaligtasan, pakiusap, makinig po kayo na maigi sa Cell Group Bible Seminar. And in order to go to heaven together, we have to invite our people. At para makapasok po tayo sa langit ng sama-sama, dapat po nating imbitahan yung ating mga mahal sa buhay. So at least one person. Kahit isa pong tao. Tama po ba? Okay. Let's pray together. Tayo po lahat ay manalangin.